Okay guys, so meron na ditong update ng ating maternity application. And eto nga yung masaklap na balita. So your maternity benefit application has been rejected. Okay, details are as follows. So na-reject siya nung February 21, 2024. So corresponding official receipt or acknowledgement receipt issued by the Philippine Statistics Authority or local civil registrar was not included in the submitted child certificate of live birth. Please re-upload all previously submitted and additional required documents using PDF continuous scanning. So ito yung gagawin ko ngayon guys. Bale, ang pinasa ko nung nakaraan, kung matatandaan ninyo, yung birth certificate ng anak ko, tsaka yung, ewan ko kung naipasa ko yun, yung operation record ko. Tas ngayon, dadagdagan ko raw nitong official receipt or acknowledgement receipt issued by the Philippines. So kung wala pang, syempre, kakapanganak ko pa lang nung February 15 and syempre isang buwan yung aantayin natin bago siya makarating sa PSA. So sa ngayon, wala pa rin kasi February 22 pa lang. So, wala pang isang buwan, wala pa tayong maa-avail na or acknowledgement receipt na manggagaling sa PSA. So, ang meron lang sa atin is yung local civil registrar na official receipt. Yun yung meron sa atin ngayon at yun ang susubukan nating ipasa kasi yun naman ang nakalagay dito. Parang dalawa yung pagpipilian mo, official receipt or acknowledgement receipt issued by the PSA or local civil registrar. So, ito yung meron. Yan ang idadagdag natin doon sa nauna nating ipinasa na birth certificate ni baby. Tapos, yung operation record plus ito nga, resibo. Okay, so February 18 nung nung nagpasa ako. Ngayon ay na-reject siya by February 18, 19, 20. So, 3 days yung nila, no? Pag-review nila ng pinasa nating mga requirements. Pag-process nila after 3 days. So, ngayon naman is February 22, 23, 24, 25. So, by February 25 siguro, malalaman uli natin ang result ng ating application. So, refresh ko lang to. Oh, tingnan mo. Bilis kasi no. Pag once na kayo ng maternity benefit application, guys, kailangan tuloy-tuloy kasi madaling mag-expire itong page. So, punta tayo dito sa may benefit, submit maternity notification. Ulitin natin yon. Oh, ayan, nakita nyo, di ba? Maninibago ulit. Wait lang. So, bago tayo pumunta dito, para tuloy-tuloy yung pagpindot-pindot natin kasi hindi pwedeng nakapindot na tayo dito, nandito na tayo sa SSS website, hindi pa pala ready yung requirement natin. So, unahin natin yung ayusin bago tayo mag-proceed dito sa SSS website para hindi tayo mahinto dito. Kasi once na mahinto tayo dito, ganyan, mag-expire yung page, babalik lang ulit tayo sa una, uulit-ulitin natin. So, ang ginawa ko ngayon, eto. So, nilagay ko na dito yung official receipt. So, kung nakikita nyo, official receipt, Province of Cagayan, Office of the Treasurer. So, ito na birth certificate. Ito na yung official receipt na nanggaling sa registrar. Okay? Resibo to nung birth certificate. And syempre, ito yung birth certificate ng baby. And then, operation record ko. Ang nakalagay dito, sabi niya, please re-upload all previously submitted and additional required documents using PDF continuous scanning. PDF continuous scanning. So, nasa PDF format siya. Okay? Hindi yung isa-isa. Poproblemahin nyo na naman yan kung paano nyo i-upload isa-isa. Okay, so isa lang ang kailangan nating i-upload, naka-PDF siya. So ano ba ibig sabihin kapag naka-PDF, iisang file siya, nandun na lahat ng requirement. Okay? Ganito siya. So, 3 itong requirement na ipapasa ko ngayon, pero naka-PDF format na siya. Ito ang itsura ng naka-PDF. Ito kung nakikita nyo, ayan o, PDF. Once na inopen ko to, ayan na silang 3. Makikita na lahat yan ng SSS. So, tanong nyo naman ngayon, paano gumawa ng PDF? Ganito ang gawin nyo guys. Pag nandito na kayo sa document, ito naka-word na to, no? Yan. Pag sinave nyo kasi ito, pag sinave nyo lang na save, word lang din yan. So, ang gagawin nyo, pindutin nyo tong export, tapos create PDF. Naka-highlight yung create PDF XPS document, then create PDF. Ayan. Ganon ang gagawin ninyo. So, nakalagay dito save as type. PDF na siya. Alright? So, ganyan. Dapat ang type niya is PDF.
Okay, so ganun lang po kasimple ang pag-convert ng Word into PDF. So yun lang guys, ready na yung ating the requirement. Balik na tayo sa SSS. Beginning, start ulit tayo from benefits, apply for maternity benefit. So kapag nandito na tayo, pindutin lang natin ang proceed. Then, date of delivery, kung kailan nanganak. Kaya dati nang nandyan kasi syempre nag-apply na tayo nung una. Pindot lang natin ang proceed. Then, type of delivery, live childbirth. And hindi naman ako solo parent. Wala naman akong leave. So, ang pipiliin lang is yung type of delivery. Tapos, kung saan i-disburse yung benefit ninyo. Ayan. Click natin ang proceed. So, ito yung number of days na makukuha natin. 105 and the estimated amount. Nakalagay na rin dyan. Dito na tayo mag-a-attach ng requirement. So, attach documentary requirement. Choose document. So, ayan. Ito na yung PDF na ginawa natin, guys. Ayun. Nailagay ko na SSS maternity requirement. And then, i-click na natin ang proceed. I-review nga natin kung ano yung makikita ng SSS. Ayan. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Isang requirement lang yung pinindot ko, pero kompleto na dyan yung sinubmit ko. 3 na po yan. Okay? So, kapag hindi nyo kasi ginawang PDF, iisa lang na file ang mai-attach nyo doon. Hindi nyo mapagkakasya kung ilang requirement ang hinihingi sa inyo. Okay? Kaya dapat i-PDF nyo po ang requirement ninyo. Pagka ganyan na, i-click lang natin itong I certify the all information and documents. So, care to read, pwede nyong basahin yan. And then, I certify and submit. You have successfully submitted your maternity benefit application to SSS. Please take note of so you will receive an email on the status of your application. So today is Thursday. Siguro mga next week na kung banking day sila nagpa-process. So kapag during weekday sila na magpa-process, mga next week na. So today is Thursday, Friday, Monday, Tuesday. So by Tuesday next week pa tayo magkakaroon ng result sa ating maternity application. So I will update you again, guys. Make sure na nakapag-subscribe kayo at nakapag-follow dito sa aking page or YouTube channel para ma-update kayo kung successful ang ating pagpa-file ng maternity benefit dito sa SSS. Online po ito. Kasi yung unang maternity benefit ko, physical ako nag-file ng aking maternity benefit. Physical akong pumunta sa SSS, nagkasa ng mga requirement, ganyan. This time naman is pure online. Yan lang guys, and thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!